Hello everyone! Good morning! Alam niyo ba, gulat na gulat ako kanina kasi pagpasok ko wala akong makita mga bata. Alam niyo ba, everyday, syempre kapag pumapasok ako, may mga nakikita na akong mga bata sa playground, naglalaro, ganun. Kasi hindi naman siya maulan, na cloudy siya. It's just that hindi ko pa feel yung typhoon. Although sabi kasi sa akin ni Lian, nung inihatid niya ako na magkakaroon daw ng typhoon. So ayun nga, hindi ko naman alam na apektado pala ang school namin. So ayun, buti na lang nakasalubong ko yung head teacher namin at sabi niya magkakaroon daw ng heavy rain mamaya, typhoon. So, walang pasok ang mga bata. Pero I think kaming mga teacher pag-stayhin dito sa school kasi may mga ipapagawa yata. Basta ang sabi sa akin ng head teacher namin, may message daw ako. Siguro sasabihin kung anong mga gagawin ko, diba? Pero I think mga half day lang siguro ako dito. Kasi these past days, nakikita ko yung mga ibang teacher busy sa pagde-decorate ng kanilang mga classroom. Kaya siguro, yun yung ipapagawa sa akin. Mamaya, tutulong ako. O diba? First time na nangyari ito, guys. Ayan. Papakita ko sa inyo kung anong mga gagawin namin. Hi guys, so ito nga. Balang pinagkakabisihan ko na lang sa ngayon ay ang paggawa ng lesson plan, ang paggawa ng flashcards. Yung mga ibang teacher naman ay naglilinis, nagugupit-gupit ng mga ginagawang mga decoration. Ganito yun. Pero so far itong weather, makulimlim lang siya. Pero I think, siguro, baka biglaan. Baka yung bagyo ay yung galing pa dyan sa Pilipinas. Yun yung inaabangan. Kaya baka mabilis ang pagdating. Kaya ayun, minabuti na kinancel na lang yung mga klase dito. Kasi tinanong ko din yung mga kapwa kong mga foreign teachers sa kabilang schools ay ganun din. Bale, wala din silang mga klase pero ayun. Binigyan ng mga gawain. Gawin kung ano yung mga kailangan gawin. So, ito yung mga naisip ko na aking gagawin. O, diba? Which is, kayang-kaya ko namang itong gawin after all my classes. Ganun, sa free time ko. Kasi meron naman akong mga free time. Pero since, ayun nga, walang mga pasok sa ngayon, ito, tapusin ko na. O, diba? Kailangan ko talagang tapusin lahat itong mga flashcards ko, guys. Para sa ganon, ay naka-ready na. So, bali 3 book itong kailangan kong tapusin. Kaya naman, napakarami, guys. Bali, natapos ko na yung kalahati. Itong kalahati na lang ang kailangan kong tapusin since marami naman akong time na gawin ito. Ang teacher, nagagamitin daw itong laminator kaya ibababa ko. Sobrang bigat nito, guys, mga siguro 5 kilo. Inabot nga ako ng 11 AM sa aking mga ginawa at nagantay na rin ako ng halos 30 minutes sa aking table bago ako tuluyang nagpaalam. Hatot pauwi na nga ako at inaantay ko si Lian. Wala kaming pasok mamayang hapon and not sure daw kung may pasok tomorrow. May message na lang daw ako. And this is Lian. Are we going to the supermarket run? No? There might be a heavy rain. Pagkatapos nga namin kumain ng lunch sa bahay, ay dumiretso na nga kami dito sa supermarket para mamili at sobrang nagulat ako, guys, ang daming mga tao at talagang nag-hoard sila ng maraming groceries, guys, sa takot na baka biglang dumating yung malakas na typhoon at mahihirapan na silang mamili or lumabas. First time ko ding makita itong supermarket na talagang inubos ang ilan sa mga nakadisplayng mga gulay at talaga namang nagpapaalala sa akin nung time ng COVID. Ito ang chicken feet ang aming naisip na bilhin kahit kalahating kilo lang, may mga stock pa kasi kami sa bahay.
Bumili na nga rin ako ng chocolate kasi feeling ko magkakaroon ako kaya naman nagro-crave ako ng sweet. At ito namang isa ay paborito ni Liang kutkutin. Bali 3 lang ang nabili namin dito sa supermarket dahil actually malapit lang ang bahay namin sa market. Kaya naman anytime pwede kaming bumili ng food sa baba. Pagkalabas nga namin dito sa mall, ay nag-request nga ako kay Lian na bilhan niya ako ng milk tea. Ang usapan kasi namin ay pwede ako mag-milk tea once in 2 weeks. Syempre more than 2 weeks na kaya hindi talaga siya makapalag. Very health conscious kasi ang asawa ko guys, kaya ang dami niya talagang alam ng mga bawal. Bale, 6 RMB nga lang ang binayad namin dito sa milk tea na ito. Like around 45 pesos. Ganon guys. Sabi ko nga sa asawa ko na since hindi pa namin ramdam ang bagyo, ay magjo-joyride nga kami. Ayan guys, as you can see, napakarami talaga ang gumagamit dito ng e-bike guys. O diba? E-bike everywhere. Wow! And you can see guys, ang Alapaap ay super cloudy. Pero mahangin sa mga oras na ito guys, mga alas 3 pa lang. At kung saan-saan na nga kami napunta. At ito nga ay isang village guys. Medyo sabi ko, stop muna tayo dito at magpahinga. Ipahinga ang puwet. Ito guys, sobra talaga. Paborito ko yung ganito guys na as in sobrang peaceful at masaya lang sa pakiramdam guys. At eto, napunta na naman kami sa isang location guys. Ito naman sobrang relaxing. Sobrang ganda itong place na ito guys. Ayun lang, sobrang saya. Yung kami lang, alam mo, napaka-peaceful. Ganito yung mga moment na paborito ko talaga. Sobrang ganda dito sa kinatatayuan ko guys. Parang terrace siya ng bahay. Sobrang mahangin. Ayan si Lian. Inihiga niya na lang dyan. So, ayan. Medyo mataas ito guys. Yan yung step. Pataas dito. And yan, banda dyan, yan ay isang public kindergarten. Malaki siyang kindergarten. And then, sa opposite naman yan, ayan. Hindi niya makikita kasi nakaharang itong malaking puno. Public primary school naman siya. So, dito sa kinatatayuan ko, dyan sa baba, ayan, square siya. So, kadalasan naman, kapag may school, always, it's either may park sa tabi, plaza, playground, ganun. Kasi, ayan, kapag sinusundo yung mga bata, ay dito nila dinadala paglaruin ng ilang siguro oras or minutes bago sila umuwi. Ganon. Wow! Diba? Eto, inabutan na nga kami ng gabi guys. Pero actually umuwi pa kami para kumain ng dinner. Then bumalik na naman sa daan para mag-joyride guys. Ayan. Sobrang luwang kasi netong town na ito guys. Hindi mo talaga malilibot ng isang libutan lang. At eto, nadaanan namin itong nagbebenta ng banana. Super mura lang siya. 2 RMB per half kilo. So bumili si Lian ng mga 3/4 siguro yan. Kaya nagbayad siya ng like around 3 RMB, mga 24 pesos. Palubat na nga ang aming e-bike guys, kaya naman naghanap kami ng charging area kung saan safe ang aming e-bike. It's just that pangatlong charging area na itong napuntahan namin na may silungan. Kaso nga lang as in punuan guys. Tignan nyo naman sa loob. So bali ang space lang talaga ay dito sa labas. May silungan naman siya. It's just that kapag malakas ang hangin ay pwedeng pasukin pa rin ng tubig. So patalikod nga ang ginawa ni Lian sa pag-charge kasi nasa likod kasi yung saksakan ng aming e-bike. Ayan guys. So, hopefully, hindi siya papasukan ng tubig. And, ang style nga ng pagbabayad dito, scan mo lang yung code and then, yan. Kapag nag-pay ka na, yun, automatic na siyang mag-charge. At saka, kapag
na full charge naman, automatic na din siyang mag-stop. Yan yung kagandahan dito, guys. At sa paglalakad nga namin pa uwi, ay nadaanan namin tong basketball court at gusto nga ni Liang maglaro. Sabi ko, okay lang, go, maglaro ka. Kasi maganda pa rin naman ang weather, medyo mahangin-hangin ng konti at medyo cool siya. Napakasarap talaga mag-stay dito sa labas. Kaya naman, syempre, very supportive wife ako, kaya naman go lang siya. Kasi hindi din namin kasi sure kung may pasok bukas. Kaya naman, sabi niya sa akin, maupo lang daw ako at kumain ng saging. At eto naman ako, sunod-sunuran, sige, kain ako ng saging. Umabot kami actually ng 1 hour and 30 minutes siguro. Then, after that, umuwi na kami. So, ito lang guys. Thank you for watching. Goodbye!